Tapos yung pinakamalaking legacy project, abay, itinigil ng 2023. Tinigil dahil ayaw nila siguro ang pondo manggaling sa China, pero hindi ka pwede naman kasing tumigil tapos wala kang pampalit na pondo. Alam mo, Admar, it shows na walang political will itong administration na ito. Marami tema na dapat itigil mo ang paghahanap sa popondo. Kayo nag-cancel eh. 'Di ba? Kung kayo nag-cancel, dapat part ng due diligence, gumawa ka na ng saan ba ako kukuha ng pondo. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Nung last time na nakipag-chismisan dito sa ating programa Mamalo, napag-usapan natin yung nabanggit ni dating Pangulong Duterte na paghiwalay ng Mindanao. Nakuha nga natin yung punto niya doon, ginawa niyang paglilinaw doon sa press briefing na ayaw niya. No? Ang punto lang niya, dapat laging isali ang Mindanao sa prioridad ng ating pamahalaan. Pero ito, ang isa sa mga patunay na talagang baka gusto talaga nila na ihiwalay ang Mindanao kasi wala talaga sa plano nila. Ano bang masasabi mo rito itong sa Mindanao Railway Transit? Di ba meron pang event na dinaluhan si PBBM last time? Ano pala yun? Oo, tama ka, Admar, no? Kung titingnan natin, una, tama yung sinabi mo, 1936 pa, panahon ni Manuel Luis Quezon, no, napag-usapan yung tinatawag noon na Trans-Mindanao High-Speed Railway. High-speed, imagine mo kung 1936, di sana hindi Indonesia ang bukod tanging may speed train sa Southeast Asia, no? Sa ASEAN na kanilang linunsad noong October last year lang. So makikita natin, ang laki ng pagkakaiba. Napunta ka agad ang Indonesia sa mapa ng railways at nakita natin na magmula Jakarta hanggang Bandung na total of 142 kilometers is na ang dating biyahe noon if napakatagal, nakat ng 2 to 3 hours. So makikita natin mahalaga ang railway. Doon sa iyon tinanong, kung 1936 pa pinag-uusapan yon, sana na ituloy, no? Kasi malaking bagay yon dahil i-connect natin sa poorest of the poor. Dati nung panahon ni President Ramos, may tinatawag na Club 20. Yan yung 20 na lalawigan na napakahirap sa ating bansa. Karamihan niya nasa Mindanao. Today, 6 out of 10 of the top 10 poorest of the poor, 6 ay taga Mindanao. Kaya sa tingin ko yung sinabi ni Presidente, hindi naman daw niya hinihingi nagka-independence, pero binabalik niya yung usapan na sandali lang, kami naman, tingnan nyo kami. So yung gulpi-digulat na yon, mapapaisip ka talaga kasi uneven ang distribution ng appropriation pag titingnan natin ng Mindanao, Visayas at Luzon. Bilang isang political strategist, Ma'am Malu, malinaw na siguro na minus pogi points ito sa pamahalaan kapag hindi na ipatupad itong once na ipinangako, pinaglaanan din ng pondo itong pag-aaral nito during Duterte administration. Ang gagawin lang yata ng kasalukuyang administrasyon ay ipagpatuloy ito. Tama ka, Admar, no? Natapos na lahat yan. Natapos na sa NEDA, natapos na sa Investment Coordinating Council. In fact, pinondohan na yan para dun sa first phase. Ang first phase ay Tagum to Digos, no? At supposedly partially opened in 2022. Kaso nagkaroon ng problema sa pondo. At dahil nagkaroon ng problema sa pondo, nagkaroon ng problema sa construction. Ang total niyan is 17 segments to be completed by 2030. So kung nagka-delay, sayang kasi
ang ambisyon natin noon, the reason why I mentioned ambisyon, kasi nasa ambisyon 2040 yan eh. Ang ambisyon 2040 nagsimula nung panahon ni Presidente Aquino. Itinuloy yan, hindi binago ang medium-term development plan ni President Duterte. At hindi rin binago nitong administrasyon na ito. So yung ambisyon 2040 na andyan. Bakit naman na iba ang ating mga flagship programs, no? Dahil ito pinag-isipan talaga at makikita mo dun sa mga mapa na meron kayong makukuha online, talagang paikot sa Mindanao. Biro mo na interconnect mo ang Zamboanga Peninsula sa Davao Peninsula, ang Bukidnon na nasa gitna, papunta doon sa anong tawag dito, yung nasa taas ng Zamboanga del Norte, no? So makikita mo talagang pinag-isipan, pinagdepantihan pa. Isa bang truck, isang karwahe o dalawa? Yung isang karwahe, tao lamang. Napagkasunduan nun, gawin ng dalawa. So may produkto at may pangtao. At yan hindi bago. Dahil kailangan talagang ma-share mo ang mga harvest ng tinaguri ang food basket of the Philippines. Baka yung mga nagsabi na unconstitutional, yung mga pumalag doon sa pagpapalutang na ideya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, makatulong na i-remind yung ating pamahalaan siguro na, meron tayong Mindanao Railway Transit, baka mapahiya tayo. Grabe pa naman natin na depensa at sinabihan pa natin na illegal yung pinalulutang na ideya na humiwalay ang Mindanao. Well, Admar, balikan ninyo yung SONA ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, yung tinatawag na super regions, no? Lininaw niya yon sa kanyang, sa tingin ko, fourth SONA yun eh. Kung ano yung super regions, meron siyang tinatawag dyan na nautical highway, linaunch niya yon. Tapos yung super regions ng meron kang ICT corridor, meron kang agribusiness. So, yung tinatawag sa economics na competitive advantage, sinabi niya doon sa mga region. So hindi bago yung usapin na palakasin ang Mindanao, hindi bago na lagyan nyo naman ng mas mataas na pondo kasi 19% ang contribution ng Mindanao sa GDP ng Pilipinas. Bakit kakaunti lamang ang ating binibigay na budget dyan? Tapos yung pinakamalaking legacy project, itinigil ng 2023. Tinigil dahil ayaw nila siguro ang pondo manggaling sa China, pero hindi ka pwede naman kasing tumigil tapos wala kang pampalit na pondo. Lalong-lalo na kung nakikita mo ang laking pondong linalagay sa tinaguri ang unprogrammed at mga ayuda. Imbis na itapo mo yung pera, no? Itayo mo ito, yung first segment, tuloy-tuloy ang pagdagdag natin dyan. Kasi yan, mahalaga sa Mindanao. Ma'am, unang bahagi ng buwan ng Pebrero ay merong pahayag si Transportation Secretary Jaime Bautista na committed ang pamahalaan na maipatupad at matapos ang proyekto sa kabilangan ng pag-atras na ng China. Baka naman si US mag-provide niyan kapalit ni China kasi best friend natin daw si US bilang financing source. At ang kanilang focus daw ngayon ay ang pag-secure sa right of way habang naghahanap din ng karagdagan na magpupondo ng naturang proyekto. Alam mo, Admar, it shows na walang political will itong administration na ito. Marami tayong pinatayo nung panahon ni, hindi naman, natapos natin yung sinimulan nung panahon ni Presidente Aquino. Ang issues niyan, right of way. Pero, again, tingnan mo yung mga daan na tinayo sa Gensan nung under martial law, ang Mindanao. Wala namang opposition sa right of way sa Mindanao eh. Yung problema ng right of way, Luzon yan.
Nakita ko yun ng sarili kong mata nung ako'y bumaba sa Jensan nung ang Mindanao ay under martial law. Sinasabi ng Maynila, ng National Capital Region, masama yung martial law. Pero sa Mindanao, masaya sila. Iba ang sitwasyon ng martial law Luzon at iba ang sitwasyon ng martial law Mindanao. Natutuwa sila, nagkaroon ng ganon, natutuwa sila, nakakauwi ang tao ng maaga, may sundalo, very safe sila. Pero nung point na yon, titingnan mo yung Jensan, yung highway, 2 lanes lang yun naging 4, naging 6, okay? Pero magtataka kayong mga tao, sila mismo ang umuusod dun sa daan. Kasi sa kanila yon, minsan lang tayo magkaroon ng ilang lanes. Matuwa tayo. So makikita mo iba yung kultura. So yung road right of way ay problema sa lahat ng flagship program. Hindi yan problema na dapat itigil mo ang paghahanap sa popondo. Kayo nag-cancel 'Di ba? Kung kayo nag-cancel, dapat part ng due diligence, gumawa ka na ng saan ba ako kukuha ng pondo. Kaya makikita mo na naging political. Kaya nakakalungkot dahil ang daming expectations at sinasabi nga nung iba na ano ba yan, si Presidente Duterte waman lang ginawa sa Mindanao. Pero tinapos niya yung Bicol Airport na ang tagal-tagal na niyang pinangako. Tinapos niya yung Bicol Airport. Tinayo niya yung tulay sa Cordoba, 'di ba? So sa akin, inuna niya at siguro part yan ng kanyang campaign promise na uunahin niya muna yung mga lugar outside of Mindanao. Kaya to a certain degree, may nagtatampo na mga Mindanaoan na bakit naman kami nakalimutan mo? Tingnan natin ang Davao International Airport, 'di ba? Isa pa rin yung pagtatampo, hindi mo man lang inayos. So siguro sa kanya, parang sinasabi niya, sandali lang, sinimulan na yan. Bakit nyo titigilan sa malapit na sanang natapos yung Tagum to Digos, no? Malaking bagay yan, napakahirap pag-usapan at walang road right of way kasi para mo ma-drawing yung mapa kung saan titigil, ibig sabihin pinag-usipan nyo na yung road right of way.